Maxine's POV. Maya-maya pa habang abala kami ni Pancho sa pagkuha ng ibang litrato sa lugar, may isang babaeng dumaan sa amin na siyang agad tinawag ni Pancho para humingi ng pabor kunan kami ng litrato magkasama. Excuse me miss, pwede bang humingi ng pabor kung ayos lang sa'yo? Sabi ni Pancho sa babaeng dumaan sabay nilapitan nito. Yes, ano po yon? Tanong pa ng babae sa kanya. Pwede mo ba kaming makuha ng litrato? Dalawa kami ng kasama ko? Saad ni Pancho sa babae sabay tingin sa akin sa likuran. Sure, no problem. Anang babae sabay ngiti. Agad binigay ni Pancho ang cellphone sa babae. Okay, I'll take the picture. 1, 2... Ay, wait, closer nga kayo. Saad ng babae sa amin ni Pancho na siya namang sinunod namin. Ayan, closer pa ng konti. Ano ba yan? Parang di naman kayo mag-shota niyan. Dapat closer, di ba? Wika ng babae halatang kinikilig sa amin dalawa ni Pancho. Tilitigan ako ni Pancho sa aking mata at gayon din ako sa kanya. Maya-maya pa nilapit pang lalo ni Pancho sa akin ang katawan niya at sabay umakbay sa akin na tila ba nagpapakita na totoong mag-shota kaming dalawa kahit hindi naman. Yan, ganyan dapat. Okay, 1, 2, 3, shot! At yun nga naging kauna-unahan naming litrato ni Pancho na magkasama kaming dalawa na para magkarelasyon kung pagwamas ng mabuti. Makikita ang sweet namin ni Pancho sa picture na sa unang tingin pa lang talagang mag-shota ang iyong magiging reaksyon. Pero sa likod ng katotohanan magkaibigan lang kami at kahit konting label, wala namumuo sa pagitan namin dalawa. Anyway Maxine, magpalipas oras muna tayo dito at mamaya na lang tayo babiyahe. Ang ganda kasi ng lugar, parang gusto ko pang manatili dito na ilan pang sandali. Naisip ko nga rin yun Pancho kaya magpalipas muna tayo rito. Malayo-layo na rin ang biniyahin natin and for sure need natin ang mahabang pahinga. Oo nga, halika dun tayo sa may kubo. At para maganda doong tambayan, sabay turo ng binata sa isang bakanteng kubo. Sa kubo habang nagpapalipas ng oras at nagpapahinga kami ni Pancho. Oy Maxine, daraan tayo dun sa Hidden Forest ha? Sabi pa ni Pancho. Oo naman, bakit? Baka kasi malimutan mo Di gusto ko nga talagang pumunta rin ba't ko naman makakalimutan? Napaganda ang usapan namin ni Pancho pagkatapos ng kalahating oras. Nang pagpapalipas namin ng oras, tagpa siya na rin kaming umalis ni Pancho. Papunta ng Hidden Forest bago kami umuwi sa kanya-kanya naming lugar. Bumiyahe kami ni Pancho ang aabuti ng 2 oras bago makarating sa Hidden Forest. Medyo malayo kasi itong napuntahan namin kumpara ng una kaya't malayo-layo rin ang biyahe namin papuntang Hidden Forest. Nang matapos ang humigit 2 oras ng pagbabiyahe namin ni Pancho, nakarating din kami sa wakas sa Hidden Forest. Inulat ni Pancho ang kanyang mga katawan. Hi, finally, nakarating din tayo sa Hidden Forest. Ang ganda talaga dito, hindi talaga ako magsasawang magbabalik-balik dito. Malakas ang boses na pagsabi ni Pancho, sabay singhot ng sariwang hangin. Ganon din naman ako Kahit araw-arawin ko pang magbabalik-balik dito, gagawin ko talaga. Sambit ko pa, sabay tanggal ang aking suot na helmet. Magkakanta kasing tambayan to. Tahimik ang lugar, malayo sa maingat, mapulos ang lugar. Ani Pancho sabay lapit sa aking kinatatayuan. Habang nag-uusap kami malapit sa ilog at minamasdan ang tanawin sa paligid, bigla siyang tumayo at walang pag-aalinlangan hinubad ang suot niyang damit pang itaas. Nagulat ako at tigilan sa aking nakita, lalo pa nang mabaling ang tingin sa kanyang nanlalaki ang mga pandesal sa tiyan at mga balahibo sa ilalim ng pusod, papunta sa pribadong parte ng katawan. Marahan ako napatayo habang nakatitig sa kanyang nanlalakihang katawan. Oh my God, bakit ang laki? I can't believe and I can't imagine. Shit! Bulong ko pa sa sarili habang tuloy lang nakatitig sa 8-pack abs ni Pancho. Maxine, ayos ka lang ba? Biglang tanong ni Pancho sa akin halatang may pagtataka sa mukhang makikita. Nagising naman akong bigla sa aking pagkatulala. Ayos lang naman ako. Bakit? Pautal-utal na pagsabi ko sa kanya. Sabay lunok sa aking laway na muntik nang tumulo. Kasi parang nakatulala ka kanina Wika ni Pancho. Hindi Teka lang, ba't ka bigla-bigla na lang naguhubad? Tanong ko sa kanya habang di mapakali sa aking kinatatayuan. Bakit ayaw mo? Wika naman ni Pancho sabay titig sa aking mata at labi. Oh my God, di pa ako ready sa second batch, Pancho. Bulong ko sa sarili sabay distansya ng konti. Ang init no? Sabi ko sabay hinga ng malalim habang palihim na iniiwasang tignan ng kanyang 8-pack abs. Mainit nga kahit nagubad ako na suot kong pang itaas. Ani Pancho sabay tingnan sa kanyang katawan. Kaya nga, maikling sabi ko sabay lulok ng laway.
Ilang saglit pa, sunod namang hinubad ni Pancho ang kanyang suot na pang ibabang saplot. Hanggang boxer lang ang tirang suot niya siyang agaw pansin sa nakaulbo nitong private property. Oh my God, Pancho! No, no, no! Mahinang boses ang pagsabi ko habang napapaisip sa isang maselang bagay na siyang hindi pa ako readyng maganap muli. Why? What? May problema ba, Maxine? Tanong ni Pancho sabay tingin sa aking kinatatayuan na siyang nakangaang bibig at tuluyang nakatingin na sa kanya. I said no. Sabay pikit ng aking mata. No, I can't. Hindi pa ako ready sa second batch, Pancho. Maybe the other time or day or whatever, basta ayoko muna ngayon. I'm not yet ready. Bulong ko pa sa sarili habang patuloy sa pagpikit ang mata at panginig dahil sa kaba, dulot ng maselang bagay na iniisip. What? At bakit ka nakapikit, Maxine? Maliligo lang ako sa ilog and I think there's nothing wrong with that. Pagtatakang sabi ni Pancho na napapaisip ng gusto sa aking mga naging kakaibang reaksyon. Parang may ringing bell na siyang tumunog malapit sa aking tenga para ako'y makamulat bigla mula sa pagpikit ng aking mga mata. What? You mean, maliligo ka pala sa ilog for the reason na nagubad ka na sa suot mong saplot? Yes, Maxine. Mainit kasi kaya naisipan kong maligo. And why do you act so strange earlier at bigla-bigla ka na lang pumikit ng iyong mga mata? Is something wrong? Wika nito na halatang may pagtataka sa pag-iisip. Napaisip ako ng husto. Natagalan bago maling nagsalita. Wala. Sabi ko nga maliligo ka eh. Kanina kasi parang napuwing ako kaya bigla na lang kong pumikit ng mata, ganun. Anyway, don't mind it. Palusot ko pa sa kanya para habang palihim nadama sa loob ang hiya dahil sa naging overacting ng reaksyon niya. Oh, I see. Maikling sabi niya sabay ngiti ng konti sa akin. Sige Pancho, maligo ka na. Ang init kasi. Just enjoy the cold water of the hidden forest river. Ani ko sabay ngiti nang napipilitan habang panay pa rin sa pag-iisip sa hiyang aking nagawa kanina. Oo nga eh. Ikaw hindi ka ba maliligo? Ah, hindi na. Hindi ako marunong lumangoy eh. Ganun ba? Sige ako na lang. I'll go ahead. Sumulong agad si Pancho sa ilog samantalang abala ako sa pag-iisip dahil hiyang-hiya ako sa aking sarili. Sa aking mga naging reaksyon kanina at pagiging assuming. Pumunta na lang ako ng kubot doon tumambay sabay dala at bitbit sa mga damit ni Pancho. Habang nasa kubot naliligo naman si Pancho sa ilog, bigla siyang umagil sa aking isipan kung kaya napagdesisyonan kong pagmasdan si Pancho habang naliligo ito. Habang palihim kong pinagmamasan si Pancho, maraming bagay ang sumagi sa aking isipan. Biglang pumasok sa aking isipan ng gabing may nangyari sa aming dalawa ni Pancho na siyang pareho naming kinasaya at kinatuwa. Ang kanyang mga katawan na minsan ko nang nahawakan at minsan dumikit sa aking katawan. Ang kanyang mga labi na siyang paulit-ulit ko nang natikman at ang kanyang pribadong katawan na minsan na nagpaungol sa akin. Oh God, eto ba yung lalaki na one night stand ko? I can't imagine kung paano ko siya kinaya. Shit, his muscular body, his 8-pack abs and his big muscle. Ay, gwapo talaga at ang hot ni Pancho. Bulong ko sa sarili habang patuloy sa pagmasid kay Pancho sa ilog. Habang patuloy ako sa pagmamasid, maya-maya lumangoy siya patungo sa malayo na siyang di na maabot ng aking tanaw. Ilang saglit pa, tila tagtaka na ako sapagkat di ko na muling maabot ng aking tanaw si Pancho at di ko man lang din siya nakitang umahon sa tubig. Ni wala rin akong nakikitang kahit ulo niya na lumulutang sa tubig. Kung kaya bigla akong kinabahan at nabahala ng mga oras na yun. Baka merong masamang nangyari sa kanya. Lumabas ako ng kubot, nilibot ang tanaw, ang buong ilog, gayon din ang buong paligid. Naghintay ako ng ilan pang sandali. Baka umahon na naman to sa tubig, subalit ilang minuto na nakakaraan. Wala pa rin akong Pancho na nakitang umahon mula sa tubig. Kaya't sinimulan ko na agad tawagin siya sa kanyang pangalan. Baka sakaling marinig niya ako at magpakita siya sa akin. Pancho? Pancho, andyan ka pa ba? Malakas na tawag ko sa kanya. Habang balisan na at di mapakali dulot sa labis sa kaba. Nasaan ka na ba, Pancho? Bakit di na kita makita? Pero titiripan mo na naman ba ako? Ano ba, Pancho? Huwag mo akong takutin at pag-alalahin sa'yo, ha? Magpakita ka na nga. Mas dumoble pa ang aking kaba at pagkakabahala sa kanya. Kinakabahan na ako. Pancho, please magpakita ka na. Nag-aalala na ako sa'yo. Patuloy ako sa pagtawag sa paanan ni Pancho at paghanap sa ilog subalit di ko pa rin siya makita. Halos nalibot ko na yata ang buong paligid pero wala pa rin akong Pancho nakikita. Kinakabahan pa ako, lalo na mapag-isipan kong halos isang oras na ako naghahanap sa kanya. Kung kaya nagpasyagad akong lumusong sa ilog, baka sakaling makita ko pa siya.
Dali-dali kong hinubad ng sapatos sa suot ko at walang pag-aalinlangan hinubad ng mga suot kong damit. Halos nakabra at panty na lamang ako ng suot na saplot at agad-agad lumusong sa ilog subalit di ko na rin siya mahanap. Nagpunta pa ako sa iba't ibang parte ng ilog pero wala pa rin. Di ko pa rin siya makita at mahanap hanggang isang beses may narinig akong bumanggit ng pangalan ko na siyang kinagulat ko at biglang pinagtaka. Maxine? Nagulat ako at napalingon dahil sa narinig kong boses to ni Pancho. Pancho? Pasigaw na sabi ko habang abala sa ilog. Maya-maya pa'y may biglang nagsalita hindi malayo sa aking kinaroroonan. Akala ko ba hindi ka maliligo dahil ang sabi mo, hindi ka marunong lumangoy? Malalim na yung nilulugaran mo ngayon na. Malakas ang pagkakasabi ni Pancho. Halatang may pagkagulat sa mukha na makikita. Dali-dali naman ako napalingon sa kanya. Pancho? Pero paano nandyan ka subalit hindi kita nakitang umahon sa tubig? Doon ako pumunta sa kabilang banda. Doon na rin ako umahon eh. May nakita kasi akong ibon na hindi makalipad kaya pinuntahan ko. Ito nga dala ko pa. Oh my God, Pancho. Alam mo bang muntik na akong atakihin sa sobrang pag-aalala ko sa'yo? Hindi ko alam kung na paano ka na eh. Imagine magiging isang oras na ako naghihintay na umahon ka sa ilog pero hindi ka pa rin. Alam mo bang nabasa ako sa ilog nito para hanapin ka? Ilang ulit akong tumawag sa pangalan mo pero hindi ka man lang sumasagot. My goodness, Pancho. Mamamatay ako sa takot sa'yo. Malakas ang boses sa sabi ko sabay hinga ng malalim. Really? Nag-alala ka sa akin? Wika ni Pancho sabay ngiti. At nakangiti ka pa ha? My God, kainis talaga. Nakaligo tuloy ako sa akala ko. Nalunod ka na. My God, tinakot mo ko at pinag-alala ng sobra. Next time magpaalam ka man lang bago ka kung san-san pumupunta na hindi man ako nag-aalala at pag-isip na hindi magandang bagay tungkol sa'yo. Wika ko pa habang may konting galit na nadarama para sa kanya, dulot ng labis sa pag-aalala. Narinig ko ang tinawag mong pangalan ko, pero isang beses lang kaya agad akong pumunta rito. Paliwanag pa ni Pancho talatang napapaisip. Anong isang beses? Halos ilang ulit kaya akong tumawag sa pangalan mo. Talaga bang nag-alala ka sa akin, Maxine? Kay sarap naman sa pakiramdam na nag-alala ka. Pangiting sabi pa ni Pancho. Hindi alintana ang kaba at pagkabalisa na aking nadarama nang dahil sa kanya. Tumigil ka nga dyan, Pancho. Wala akong panahon sa mga birong yan. Ang alam ko galit ako dahil kainis. Sabi kong naiirita. Dahil ba akala mo nalunod na ako? Anyway, thank you sa paghahanap at ganoon din sa pag-aalala mo sa akin, Maxine. Napaligo ka tuloy nang wala sa oras. Sabi ngiti at napakamot sa kanyang ulo. Buti alam mo. Napakamot si Pancho sa kanyang batok habang pinagmamasan akong nakalubog pa rin sa tubig. O siya, umahon ka na dyan. Alam ko, giniginaw ka na. Kanina pa. Pataray na sabi ko sabay patirik ng aking mga mata sa kanya. Pumunta pa ako sa mababaw na parte ng ilog para makaahon. Nang makaahon na ako mula sa ilog ay tila napansin kong malakas at matiyam ang pagtitig sa akin ni Mancho. Halatang may malaking pagkakagulat sa kanyang mukhang makikita. Tila natulala siya sa kanyang nakita. Di ko naman alam kung bakit. Nang lumakad ako palapit sa kanya napansin ko ang aking damit. Malapit sa kanatatayuan niya. Kung saan ang lala kong biglang hinubad ko palang aking suot na damit bago ako lumusong ng ilog. At doon ko nakapansin na nakasuot lang pala ako ng bra at panty. Tinignan ko ang katawan ko dahil dito. Agad ako nabalisa dahil sa nahihiya ako. Lalo pang at karap ko si Pancho ganito lang ang saplot na suot ko. Di ko na kasi napansin na kaganito lang ang suot ko. Nang sumilang ako sa ilog, dala na rin ng takot at pagmamadali ko na hanapin siya. Agad kong dinampot ang aking mga damit sa damuhan. Dali-daling lumakad papunta ng kubo. Nahihiya ka pa ba sa akin? Biglang tanong ni Pancho sa akin habang tinititigan akong lumalakad papalayo sa kanya. Napahinto naman ako sa paglakad. Kailangan ko na magbihis. Nilalamig na kasi ako eh. Pwede bang sa kabilang kubo ka na rin magbihis, Pancho? Pwede naman. Subalit kailangan ko talagang pumunta dyan sa kubo mo sapagkat nandun ang mga damit ko. Ani Pancho sabay kagatlabi. Tatapusin ko lang muna ang pagbibihis ko. Sabi ko sabay tuloy sa paglakad punta sa kubo. Ilang sandali natapos ako magbihis kaya tinawag ko na si Pancho para papuntahin sa kubo at kunin ang damit niya. Tapos na ako magbihis, Pancho. Pwede mo nang kunin ang damit mo rito. Sabi ko kay Pancho na siyang nakatayo hindi kalayuan sa kubo. Lumapit naman siya. Dahan-dahan pumasok ng kubo. Na makapasok ay napansin kong tila hindi siya mapakali. Maya-maya pa'y dahan-dahan siyang tumingin sa akin hanggang sa hindi niya nakayanan
at lumapit siya. Nang makalapit sa akin si Pancho, dama ko na kaagad na meron siyang gagawin sa akin. Sa kilos niya pa lang at para ng kanyang reaksyon at pagtitig sa akin, alam ko, gusto niya akong halikan. Maya-maya pa, hinawakan ni Pancho ang aking labi, sabay siyang kagat-labing nakatitig sa aking mukha. Ang kanang kamay niya na may naramdaman kong dahan-dahan, humahawak sa aking bewang. Kasunod ay ang pagdikit na ng kanyang hubad na katawan sa aking katawan. Napapikit ako sa ginawa ni Pancho sa akin. Tila napapaisip ako kung hahayaan ko na lamang ba siya sa kanyang ginagawa ngayon sa akin o pahintuin ko siya at lalayo ako sa kanya. Maya-maya'y nanginig ang aking batok dahilan sa nakakakiliti na paghalik-halik ni Pancho sa aking tenga. Hanggang inilapit niya na ang kanyang mukha sa akin at gayon din ang paglapit ng kanyang labi sa aking labi. Hahalikan na ba ako nito ni Pancho? Pero dapat pakipot muna ako. Bulong ko pa sa aking sarili habang walang kisap mata na nakatitig sa isa't isa. Habang palapit ng mukha namin ni Pancho, sabay din ang paglapat ng labi niya sa mga labi ko. Napapikit na lang ako ng diretso, na sa aking pag-aakala, sisimulan niya nang ilapat sa aking mga labi ang kanyang kissable red lips nang biglang, "Maxine?" Mahiinang boss na pagsabi na ni Pancho na siyang nagpangiti sa akin ng konti. "Yes, Pancho?" Malasweet na tono ng boses na pagsabi ko sa kanya habang naghihintay sa kanyang paghalik sa akin. "Ang damit ko kasi, nasa likuran mo. Hindi ko makuha dahil naharangan mo. Kukunin ko lang sana." Wika pa ni Pancho na siyang kinabigla ko ng husto. Bigla-bigla na lang ang pagdilat ko ng aking mga mata dahil sa labis sa gulat at nagtaka ako sa sinabi niya. Sa pag-aakala ko na ang paglapit niya sa akin, hahalikan niya na ako subalit hindi naman pala. Naging sobrang assuming lang naman ako sa part na iyon at siyang kinahiya ako sa aking sarili ng sobra. Kukunin niya lang naman pala ang damit niya na nasa aking likuran na. Damn! Nakakainis. Kala ko pa naman hahalikan mo na ako, Pancho. Sayang naman. Bulong ko pa sa aking sarili sabay huminga ng malalim. Can I? Sabi ni Pancho habang nakangiting tumingin sa akin. I'm sorry. Nasa likod ko pala ang damit mo. Sabay usog ko ng konti at ngumiti na lamang kahit napipilitan lamang. Naharangan mo kasi ang damit ko eh. Ani pa niya sabay tingin sa kanyang damit. Kaya nga. Maikling sabi ko sabay kamot sa aking ulo habang palihim at tinatago ang hiyang nararamdaman. Agad nang kinuha naman ni Pancho ang kanyang mga damit. So paano? Pupunta muna ako rin sa kabilang kubo at doon ako magbibihis just like what you said to me earlier? Pangiting sabi ni Pancho, sabay dumistansya sa akin. Oo, ganun nga yung sinabi ko kanina. Sige, magbihis ka na ron. Ani ko pa sabay lunok ng laway. Pancho? At gumiti na lamang din ng konti para di mahalata na ako'y nagkamali sa pag-aakala. Ngumiti lang si Pancho at tumungo papunta sa kabilang kubo para magbihis. Tanga ka talaga, Maxine. Napaka-assuming mo. Pangalawang beses ka na naging asumera ngayong araw Kaso, sayang talaga di na tuloy ang mga iniisip ko kanina. Bulong ko pa sa sarili sabay kamot sa aking ulo at sabay pagbuntong hininga. Matapos ang pagbibihis naming dalawa, pareho kaming tumungo malapit sa ilog kung saan nakatayo kami roon at naghihintay sa paglubog ng araw. Mag-aalas 5 at maya-maya lang lulubog ng araw. Matatanaw ulit natin ang kung gaano kaganda ang sunset. Wika ako habang abala sa pag-abang sa paglubog ng araw. Oo nga, Maxine. Tignan mo, ayan at unti-unti nang papalubog ang araw. Sabay turo ng kanyang daliri. Oo nga. Wow, ang ganda talaga. At unti-unti nang lumubog ang araw. Napakaganda nga. Parang ikaw, Maxine. Ang ganda na siyang hindi nakakasawang tingnan. Ani pa ni Pancho sabay tingin sa akin. Dahan-dahan ako lumingon kay Pancho habang siya'y titig na titig sa akin. Maya-maya lamang nilapit niyang kanyang mukha sa aking mukha. Tinitigan niya ako na mabuti kagaya ng kanyang ginawa kanina nung nandoon kami sa kubot sabay na hinawakan ang aking magkabilang pisngi. Habang unti-unti ang paglubog ng araw, unti-unti na rin nilapit ni Pancho ang mga labi niya sa labi ko. At sa pagkakataong to, hindi na ako naging assuming dahil natuloy ang paghalik ni Pancho sa akin. Talaga namang damang-dama naming pareho ang isa't isa at pagkasalo ng aming naway na tumagal na 10 minuto. Yun nga lang parang mali sapagkat nagawa namin isang bagay kagaya nito kahit wala naman kaming relasyon. As a matter of fact, hindi namin alam pareho kung ano meron sa aming dalawa. Basta, kung anong nasa isipan namin at gusto namin gawin, yun ang ginagawa na lang namin ng basta-basta sa hindi namin inaasahang pagkakataon. Subalit isa lang ang aking nararamdaman at sinasabi ngayon ng aking puso na parang may nararamdaman na akong kakaiba kay Pancho.